Magandang araw po sa ating guro na si Ginoong Nathaniel Panganiban at sa aking mga kapwa mag-aaral mula sa pangkat DED 3A. Ako po si Myra Baliwagan at ang paksa na aking iuulat ay patungkol sa kahulugan ng panitikan. Saan nga ba nagmula ang salitang panitikan? Ang salitang panitikan ay mula sa salitang pang-titik-an, kung saan ikinabit ang unlaping pang at hullaping an sa salitang ugat na titik. Ang may bahig kanluraning salitang literature ang isa pang katawagan para sa larangan ng panitikan. Nagmula ang salitang literature sa salitang Latin na litera na nangangahulugang titik. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ang tawag sa lahat ng pahayag. Nakasulat man ito o binibigkas o maging kahit pahiwatig lang ng mga aksyon. Ngunit may takdang anyo o forma na katulad ng tula, maikling kwento, dula, salaysay, at marami pang iba. Nakikilala natin ang isang pahayag na may katangiang pampanitikan kapag ito ay may anyo bilang isang pahayag. Ang totoo, lahat ng panitikan ay nagmula sa sinaunang panahon at hanggang ngayon ay mauungkat pa sa paggamit ng wika. Nang matutong magsalita ang mga tao at buuin niya ang karanasan sa kanilang pagbigkas at pagsulat, nagkaroon ng tinatawag na panitikan. Sinasabi din ang panitikan ay itinuturing na talaan ng buhay na nagpapahayag ng damdamin at karanasan ng isang bansa, na nasusulat na makahulugan, maganda, at may masining na paglalahad. Nasasalamin din dito ang tinatawag nating ideya, damdamin, at kaisipan ng tao, tulad ng pag-ibig, kaligayahan, kalungkutan, gayon din ang galit. Maaari ding pagkaawa. Andyan din ang pananampalataya at mga karanasang kaugnay ng iba't ibang uri ng damdamin. Kaya nga maaaring malungkot, masaya, may galit at pangamba. Yan ang kahulugan ng panitikan. Magandang araw. Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay ang kahulugan ng panitikan. Ano nga ba ang panitikan? Ang panitikan ay ang panulat na nagpapahayag ng kaisipan, damdamin, karanasan at kwento ng isang tao. Ito ay batay sa makatotohanan at gawa-gawa lamang. Ang panitikan sa Ingles ay literature. Ito ay nakabatay sa salitang ugat na wikang Latin na ang ibig sabihin ay letera. Ibig sabihin ay letra o titik. May dalawang uri ng panitikan. Ang unang uri ay fiction. Ang ibig sabihin nito ay sumasaklaw sa mga uri ng panulat na walang katotohanan, katang-isip o gawa-gawa lamang. Ang mga halimbawa nito ay alamat ng matching at pagong at ang alamat ng pinya. Ang pangalawang uri ng panitikan naman ay depiction. Ito ay nakabatay sa makatotohanang kwento. Ang mga halimbawa naman nito ay diksyonaryo, talambuhay, heograpiya, at sibika. Magandang araw sa ating lahat. Ang aralin na aking tatalakayin ay tungkol sa kahalagahan ng panitikan. Dito aalamin natin kung bakit nga ba mahalaga ang panitikan sa buhay ng tao at kung paano nakakatulong ito upang mapabuti ang ating intelektual na kakayanan. Simulan natin sa una. Ang pag-aaral ng iba't ibang uri ng literatura ay nakakapagpalawak ng imahinasyon at nakapagpapabuti sa paraan ng pagbabasa at susulat. Sa paanong paraan nga ba napapalawak ng panitikan ng imahinasyon ng mga mambabasa? Kung papansinin natin, kapag nagbabasa tayo ng iba't ibang mga babasahin katulad ng kwento o nobela, parating kaakibat ang emosyon. Naapektuhan tayo kapag nakakagalit o nakakatawa ang nangyayari sa kwento. Dahil yun sa imagination. Ngayon, bakit nga ba mahalaga na malawak ang imahinasyon ng isang tao? Yung imahinasyon, pwede natin siyang i-relate o ihambing sa pagiging malikhain.
Kung malawak ang imahinasyon, maaari maging produktibo ang isang tao dahil maaari niyang gamitin ang imahinasyon upang madiskubre kung ano ba yung gusto niyang gawin. Sinabi rin dito na ang panitikan o literatura ay maaaring makapagpabuti sa paraan ng pagbabasa at pagsusulat. Sa paanong paraan naman yun nangyayari? Kapag nagbabasa tayo, expose ang mata natin sa maraming salita. Dahil dito, lumalawak ang bokabularyo natin at hindi natin kailangan pang maghanap ng kahulugan ng mga hindi pamilyar na salita na malaking tulong upang ma-improve ang pagbabasa at pagsusulat. Pangalawa, ang pag-aaral ng literatura ay nakatutulong upang maranasan na makita ang buong bansa o mundo. Dahil malawak ang sakop ng panitikan, maraming pagkakaiba ang bawat nililimbag na gawa mula sa iba't ibang lugar o bansa. At ang mga kaibahang ito ay kadalasang sa tradisyon o pagkakakilanlan. Kung ang mambabasa ay magkakaroon ng pagkakataon na mabasa ang mga panitikan mula sa iba't ibang lugar, sa bansa o iba't ibang bansa, para na rin niyang nakita at napuntahan ang mga lugar na ito. Pangatlo, ang pagkamulat ng kamalayan sa pag-aaral ng panitikan ay nakabubuo sa paglikha ng sariling paniniwala, opinyon at pananaw ng isang tao. Kadalasan, ang mga mambabasa ay nagiging kritiko. Hinihimay natin kung alin nga ba sa mga binasa natin yung tama o mali, o wasto base sa paniniwala natin. Mayroon din namang pagkakataon na ang mga tekstong ito ay nakapagpabago ng paniniwala natin. Dahil dito, nahuhubog natin yung sarili nating paniniwala. Tama at naaayon na pagbibigay ng opinyon at patas na pananaw ng isang tao. 4. Dahil binibigyan tayo nito ng kaalaman tungkol sa iba't ibang kultura, pinahuhusay din nito ang kakayanan natin upang makipag-usap sa iba. Kagaya ng sinabi ko kanina na kadalasang nililimbag sa mga panitikan ay mula sa kultura ng lugar kung saan ito ginawa. Kung ang mambabasa ay labas sa kulturang ito, maaari niyang matutunan at ma-adapt ang kulturang ito na makatutulong upang mapadali ang pakikipagsalamuha niya sa mga taong nasa loob ng kultura ng panitikang binasa. Halimbawa, ako ay isang probinsyano at ang nabasa kong panitikan ay isinulat sa Maynila at nilalaman nito kung paano mamuhay at makipag-usap ang mga tao sa Maynila. Dahil dito, kung ako man ay mapunta sa Maynila, ay magiging madali na para sa akin na makisalamuha sa mga taong naninirahan dito. 5. Ito ang naglalarawan sa mga karanasan, kultura at tradisyon ng mga sinaunang Pilipino. Alam naman natin na kung gaano kahalaga ang kasaysayan. Sa pamamagitan ng panitikan, maipapakita ng mga bagong henerasyon ang pagpapahalaga sa mga sinaunang Pilipino na siyang naglimbag ng mga magagandang kultura at tradisyon sa bansa na hanggang ngayon ay ginagawa at sinasabuhay pa rin. Ilan lamang ang mga tinalakay ko sa maraming kahalaga ng panitikan. Bilang isang Pilipino, responsibilidad natin na alamin ang mga kahalagahang ito upang maisabuhay natin ang mga panitikang inilimbag upang sa gayon ay maibabahagi natin ito sa mga susunod pang henerasyon. Yun lamang po at maraming salamat. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay ilan sa mga kahalagahan ng panitikan sa atin. Una na riyan ay ito ay sumasalamin sa ating mga emosyon na kadalasan hindi nating maaaring ipalabas. Ang panitikan ay nagiging isang instrumento o kagamitan upang maipahayag natin ang ating saloobin nang hindi natin kailangan sabihin ito ng direkta. Gaya na lamang kung meron kang gustong ligawan at nahihiya kang sabihin sa kanya, maaari mo itong ipadaan sa isang tula. Sumunod, sa pamamagitan ng panitikan, na ipakikilala ang pagka-Pilipino at naibabahagi ang yaman ng isip at angking talino. Kagaya ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, na hindi siya gumamit ng dahas upang ipaglaban tayong mga Pilipino, kundi gumamit siya ng panulat at papel upang makabuo ng librong Noli Me Tangere at El Filibusterismo, kung saan mababasa pa rin natin ngayong makabagong henerasyon na naglalaman kung paano o ano ang dinanas ng mga Pilipino sa panahon ng Espanyol.
Sumunod, nagbibigay ang panitikan ng isang magandang pagtaka sa realidad at ibinabahagi nito ang isang uri ng libangan para sa mga tao. Halimbawa na lang ng mga iba't ibang artikulo o article, iba't ibang kwento o storya na kahit wala man tayo doon sa pangyayari, base na lamang sa paglalarawan ay nai-imagine natin o lumalawak ang ating imahinasyon at para na rin nandoon tayo sa oras at panahon na nangyari yung kwento na yon. Pangatlo, nagkakaroon ng malaking tulong ang panitikan sa paghulma ng lipunan dahil tinutulungan nito ang mga mamamayan na bumuo ng opinyon sa mundo at questionin ang kasalukuyang sistema. Hindi kagaya ng mga panahon nila Gat Jose Rizal ay isang krimen ang pag-question sa lipunan. Ngayong henerasyong ito, mas bukas na ang ating lipunan upang tumanggap ng iba't ibang opinyon. Kagaya na lamang ng pagsusulat ng mga gusto mong mangyari o may mga hindi ka nakikitang magandang ginagawa ng gobyerno. Maaari mo itong isulat o ipahayag. Panglima, makatutulong upang mapunan ang pangangailangan ng mental na kalusugan ng isang tao. Sa pamamagitan nito, alam natin na marami ngayon ang dumaranas ng depression, anxiety, at stress kung saan napupunta o nagreresulta ng pagpapamatay o suicide. Ngunit dahil sa iba't ibang uri ng panitikan, maaaring maibsan ang kanilang lungkot o maibsan ng mga bumabagabag sa kanilang isip. At ayon ang ilan sa mga kahalagahan ng panitikan sa atin ngayon. Ayan, magandang umaga sa inyo, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, kung nasaan man kayong panig ng mundo. Ang pag-aaralan natin o ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas. Iba't ibang panahon ng panitikan Pilipino. Umpisaan muna natin sa sinaunang panahon. Nung sinaunang panahon pa lamang ay mayroon nang ginagamit ang ating mga ninuno na sarili nilang panitikan. At ito ay ang ginagamit nila ay ang alibata o ang baybayin. At gumagamit din sila ng bilang papel nila ay ang bunga o nyog at dahon o balat ng punong kahoy. Tapos ang panulat naman nila ay matutulis na bagay. Meron tayong mga sumikat na panitikan sa sinuunang panahon at meron tayong alamat, kwentong bayan, epiko. Sa epiko naman ay may iba't iba tayong bahagi sa iba't ibang lugar. At ito ay ang Bidasari sa Moro, Biyag Nilamang sa Iloco, Maragtas sa Bisaya, Haraya sa Bisaya, Lagda sa Bisaya, Kumintang sa Tagalog, at Hari sa Bukid sa Bisaya. Meron din tayong awiting bayan at karunungang bayan na sumikat sa sinuunang panahon. Sa karunungang bayan ay may tatlo tayo. At ito ay ang salawikain, sawikain, at ang bugtong. Pero nung sinakop tayo ng Kastila, ay malaki ang na-impluwensya nila sa atin dahil nga sa tagal ng pagkakasakop nila sa atin. At ang isa dito ay ang alpabetong Romano. Ang alpabetong Romano ay haluan niya ang ating alibata. Naituro rin syempre ang doktrina Kristiyana. Tapos naging bahagi ng wikang Pilipino ang maraming salita sa Kastila dahil nga sa sobrang tagal ng pagkakasakop nila sa atin. At nadala din nila ang akdang papanitikan ng Europa at ang tradisyon nito. Ang isa dito ay ang awit, korido, moro-moro at iba pa. At nasalin ang makalumang panitikan sa Tagalog sa ibang wika at nailathala ang iba't ibang aklat sa pambarilala wikang Pilipino. Tulad na ito ng wikang Tagalog, Ilocano at Bisaya. At nagkaroon ng makareliyong himig ang mga akda.
Yung mga unang aklat naman na naiambag nila sa atin ay ang Doktrina Kristiyana sa panahong 1573. Meron din tayo Nuestra Señora del Rosario, 1902 at ang Baralaan at Josapat, ang Pasyon at ang Urbana at Felisa. At meron din silang akdang pangwika na impluwensya sa atin. Ito ay ang Arte y Reglas de la Laguna Lengua Tagala, Compendio de la Lengua Tagala, Vocabulario de la Lengua Tagala, Vocabulario de la Lengua Pampango, Vocabulario de la Lengua Bisaya, Arte de la Lengua Bicolana at Arte de la Lengua Iloca. Mayroon din silang mga dulang panlibangan at ito ang Tibag 7 o Duplo, Lagaylay 8 o Orido, Sinakulo 9 o Sainete, Panubong 10 o Karagatan, Karilyo 11 o Sarsuela at ang Moro-Moro. Pero nung dumating ang panahon ng pagbabagong isip o ang propaganda, ay nagkaroon ng diwang makareliyon at makabayan ay naging makabayan at humihingi ng pagbabago at ng sistema sa pamamalakad sa simbahan at nagkaroon din at dito rin dumating ang diwang liberalismo na pinangunahan ng ating mga propagandista na sila Dr. Jose Rizal, Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina at Antonio Luna. So, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang araw po sa inyo lahat mga classmates, sa iyo rin sponsor. So, topic po na napunta sa akin sa about po sa maikling kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas. So, narito po tayo sa ating panahon ng Amerikano. Sabi po dito, ang mga Pilipino na magsip ay nagwagi sa Kastila na sumakop sa atin higit sa 300 taon. So, makita niyo po sa ating picture, ito po yung naiwagayway ang ating bandila noong June 12, 1898. Sabi dito, tanda ng pagkakaroon natin ng kalayaan. Then makikita niyo po sa next picture, nahirang po si Emilio Aguinaldo noong 1869. Noong 1964 po noon bilang Pangulo po ng Republika ng Pilipinas. Pero panandalian lang po siya, hindi po siya gano'ng nagtagal dahil nilusob or sinakop tayo ng mga Amerikano. Ayan po, makikita niyo po sa ating picture, nagkaroon po ng digmaan ng Pilipino at po ng Amerikano. So mapapansin niyo po sa picture kung sino po yung Amerikano at yung Pilipino po. So makikita niyo po sa mga Pilipino medyo hindi pa modernized. Unlike po sa Amerikano, talagang parang full suit, talagang baril na hagad gamit nila. Sa kadahilanan po ng digmaan ng Pilipino at ng Amerikano, naging sanhi po sa pagsuko po ni General Miguel Malvar noong 1903. Gayun pa man, ang kilusang kapayapaan ay nagsimula naman po noong 1900s po. So ano po ba yung mga naging katanggihan po noong panahon po ng Amerikano? Pinasok ng mga manunulat na Pilipino, iba't ibang larangan ng panitikan tulad ng tula, kwento, dula, sanaysay, nobela at iba pa. Kalawa po, pag-ibig sa bayan at pagnanais ng kalayaan ng tema ng mga isinusulat. Pangatlo, namayani sa panahong ito ng akda sa wikang Kastila, Tagalog at wikang Ingles. Kaapat po, pinauso din ng kabalagtasan. Ito mas ng debate, so mas gusto po yung panahon ng Amerikano. Mas gusto po nila yung balagtasan kaysa sa debate. So, sa kalima po, nagkaroon ng simula ang pelikula sa Pilipinas. Ano po ba yung mga naging tatlong pangkat na manunulat po? So, una may wikang Kastila na kung saan ginamit ni Del Pilar, Rizal at ni Jaime. So, hindi lang po sila, pati po yung mga tao po na sunod po sa yapak po nila, tao po ng wikang Kastila. Kalawa, Ingles, ginamit ng mga bagong manunulat dahil nga ang iba't ibang tao ang kanilang nakakasalumuha. So,
maripit na ginamit nila yung ganun salita. Ang sa ganun, kahit sama sila na mapunta, ay wika po sila na magagamit. Pangatlo po Tagalog, ang wika ang kinagisnan. Kung saan kinagisnan, pwede mong gamit yung wika mo. Sa ganun may tuturo mo sa kanila, may babahagi din nito sa iba. Ano naman po yung mga diwang na naig sa panahon ng Amerikano. So, may mga nanaig yung nasyonalismo, una. Pangalawa, kalayaan sa pagpapahayag. Pangatlo, paglawak ng karanasan. Apat, paggamit ng bagong pangalan. So, ito. Ano naman po yung mga naging influensya? So, pagpapatayo ng mga paaralan, ginagawang sistema ng edukasyon. Kaya, so galing po sa, para sa Amerika pala nanggaling yung paaralan po na meron po. So, yung sistema rin ng edukasyon, pinaunlad din nila ang kalinisan at kalusugan. Sa pagpapalahok, isa rin po ito sa huli pagpapalahok ng mga Pilipino sa pamamalakad ng pamahalaan. Ayun po. So, yun po yung buong panahon po ng Amerikano. So, maikling kasaysayan lang siya. So, konting background doon. Then, sunod naman po tayo sa panahon ng hapon. Hindi po umaga, hindi gabi, pero hapon. Panahon naman po ng hapon. Sabi dito, nahahari ko sa pagsakop, sa pagbabago. Unahin po natin sa pagsakop ng hapon. So, noong ika-8 ng Disyembre, nangyari po yung pagsabog ng Pearl Harbor sa Hawaii at ng Clark Air Base sa Pampanga. So, parang may base po kasi yung mga taga-Amerika. Then, nagulat po sila, parang inambush mga aeroplano po. Pinasabog po yung base po nila lang. Parang may nabasa pa nga po kung article na parang hindi daw po successful dahil yung although nakapagpabagsak sila ng mga aeroplano, pero hindi po napabagsak ng Japan yung talagang parang base nila na nandun yung mga ammunition nila, mga bala, nandun yung mga tangke nila ng gas, nandun yung parang supply nila. Hindi yung nasira ng Japan. Pero nabasa ko lang po siya sa isang article. So, nangyari po rin nung pagsakop sa Maynila. So, ayan. Ito niyo po sa picture. Ayan. So, ang pinaulan ng bomba, pinarin sila ng bala. Kaming pagsabog. Yun po yung sa pagsabog po sa Pearl Harbor. Noong ika-9 naman po ng Abril 1942, nangyari naman po ang Bataan Death March. Na 14 ng Oktubre, tinatag ang Republika ng Pilipinas. So, lahat po yung nangyari po doon kapanahon ng bunakon. So, ayun po, makikita niyo po sa ating picture. So, grabe po sila lang po hanggang Bataan, nilahan po nila. Sa paglakad po nila, bit pa po sila. So, napakahirap po ng panahon po. Isipin niyo po kung sa atin pa yung mangyari po yun. Baka konting kalakad pa lang po, tutumban na po kagad tayo, pero nakapagod po natin. Pagbabago naman, na dahil sa amin sinakop tayo ng Hapon, ano yung mga nagbago sa Pilipinas? Nagbabago ng Ingles na pahayagan, magazine gaya ng Tribune at Free Press. Pinahinto ang proseso ng mga pahayagan maliban sa UAY, nagbawal ang paggamit ng wikang Ingles. So, bawal at dinasura ang mga panitikan ng nasa wikang Ingles. So makikita niyo pa lang po sa mga nangyari, parang magkalaban po talaga yung Japan kapag yung mga Amerikano. Umanlad ng paggamit ng katutubong wika, Tagalog. Nangyari rin po yung malaya sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at mga paniniwala. Ayan. So ano po ba yung mga naging epekto nito mga to? Kung ito siya ipinakilala sa mga manunulat ang haiku at tanaga. So di ba pag napagawa ko yung mga teacher, Filipino teacher, English teacher, alam ko nga dito, haiku. May ikling tula na may 3 taludtod. Ang unang taludtod ay 5 pantig, yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 pantig po. Sa kaliwa ay may 7 pantig. Pag ang ikatlong taludtod ay may 5 pantig. So, haiku po siya. Tanaga naman may ikling tula na may 4 na taludtod. 1, 2, 3, 4. Ang unang taludtod ay may 5 pantig. So, hindi na po siya asama po. So, isa lang po.
So, sabi po sa isang quote, ugali ng mga Hapon na masipag sa trabaho. So, kung kayo po ay masipag magtrabaho, masipag mag-aral, masipag sa isang ginagawa, baka Hapon po kayo. Biro lang po. So, mga Hapon daw po is masipag sa trabaho. Sa Hapon pa rin tayo, ilang dula na sumikat sa panahon ng Hapon, Panday Pira ng Jose Ma Hernandez, hindi po Jose Marichan, Jose Ma Hernandez, sa Pula sa Puti, Francisco Soc Rodrigo, number C, Bulaga, hindi po It Bulaga, ni Clodoaldo del Mundo. Letter D, sino ba kayo? Dahil sa anak at higanti ng patay ni NVM Gonzales. So, ilang mahusay na maikling kwento ng panahon po ng Hapon po. Lupang Tinubuan, ni Narciso Reyes, Uhawang Tigang na Lupa, Liwayway Aseo, Lunsod na yun at Dagat-Dagatan, ni NVM Gonzales pa rin. So, tapos na po tayo sa panahon ng Amerikano. Matapos na po tayo sa panahon ng mga Hapon. Ngayon naman po, panahon ng batas militar. Pag pupasok po sa isip mo ng batas militar, parang grabe po kagad. Diba po, parang patayan, parang magigpit. Parang yun nangyari, naranasan pa rin ngayong pandemya. Pero hindi po. So, panahon po ng batas militar, noong 1970, dineklara ang batas militar sa Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos. So, marami na po nag-iisip po ng iba. Sabi, grabe naman itong Pangulo natin ngayon, parang si Marcos na. Kasi parang higpit. Pero kung titignan po natin ibang documentary, talagang nangyari na. Talaga mas mahigpit po dati. So, paksa ang pagingin na pagbabago sa pangalanan at lipunan. Pagsisimula ng programang Bagong Lipunan noong Setyembre 21, 1970. Lahat po yun nangyari noong panahon ng batas militar. Kaya naman po, pinahinto ang mga pampahayagan at maging samahang pampaaralan. So, sabi po kahit pensipin niyo po yun, wala pong sul. Bawal mo pong ano yung sarili mong opinion. Pero ngayon, di ba po, parang yung freedom of speech na isang tao, once na nagsalita ka din, na-condemn ka, parang nasak ka agad, iba siya kagad. Pero pinatigil po doon, panahon po ni Marcos. Pagpapatatag ng Ministry ng Kabatirang Pambansa. So ito po yung mga sumusubaybay sa mga kahayagan, aklat at mga iba pang babasahin pan. So lahat po yan nangyari po ng batas. Ngayon naman po, sa kasalukuyang panahon na kung saan dito po tayo ngayon namuhay. So, kasalukuyang panahon. Lahat po tayo dyan, nandyan po ngayon. Muna na po, ito isa pang makulay na kabanata ng panitikang Pilipino. So, napakakulay po, no? Ng panahon po natin ngayon, may tula, may dilaw, may puti. Tama po ba? So, iba-iba po. Sabi po ng makulay. So, iba't ibang generation, iba't ibang katangian sa Pilipino. Namulat ang mamayang Pilipino kalhagan na pambansang wika. Ayan, kaya nabuo po yung mga subject na Filipino. Diba po ngayon pong college, naisip pa po ng gobyerno, tanggalin yung Pilipino, pero napaka-ekis po kasi ito po tayo nagmula. Kaya dapat pinapahalagahan po siya. Gaya po ng video po na sinabi po kanina nila, Jerry Lee, tsaka po ni Marvin, na napahalaga po ng isang pambansang wika sa buhay po natin. Marami na ang sumusubok na sumulat gamit ang kanilang sariling vernacular. Next po, malaki ang impluwensya ng teknolohiya at agham. So yun po yung talagang pinakausap po sa atin ngayon, teknolohiya. Parang hindi ka mabubuhay ngayon pag walang teknolohiya. Parang hindi mo masasabing mabubuhay ka sa kasalukuyan kung wala kang teknolohiya. Pero gawin pa man, may teknolohiya ka man o wala, mabubuhay ka sa kasalukuyang panahon. So, napalang po ng impluwensya nito. Ang bata pa nga lang sa labas, nakikita mo, nag-cellphone na, yung pa nag-TikTok na di ba po? So, malayo na rin ang naabot ng ating media. Paano po nangyari yun? Kasi po, yung balita o maabot sa ibang lugar. Di ba po, minsan nga po, pag manonood po tayo sa Facebook Watch, kano po ba yun? So, pag i-scroll ka po doon, nakikita mo may mga taga-China, may mga taga-Amerika, nakikita mo may mga taga-iba't ibang bansa. So, sobrang parang lahat konektado na. Kaya parang masabi na kahit malayo, maaabot.
kahit sa mga telebisyon, ayun po, nagbabago na yan ang wikang ginagamit. Bakit po sa telebisyon, nababago na po yung iba't ibang wikang ginagamit kasi may mga translator na po tayo. Kaya nga po, minsan nga po, di ba, may makikita po kayo sa bandang baba ng TV, yung parang nasa ganitong site, yung mga nagaganon. Parang ano na rin po kasi sa akin, parang express po kung paano po siya mauwi ko dahil nga po siya nakakapagsalita. Pero through his action, parang nabibigkas na rin po na kung ano po ibig sabihin ng lalo po sa mga kapwa niya po na hindi rin po nakakapagsalita. So, ano po ba yung mga kadalasan na wika na ginagamit? So, yun po dito, hindi lamang pampanitikan ang uri ng salitang ginagamit. Naniniwala po ba kayo doon? Ngunit mapapansin na may mga akla na may gumagamit ng kabalbal, kolokyal, at lalawigan din. So, sa panahon po natin ngayon, parang uso po yung pabalbal, hindi ba po? Yung mga salitang kalye, hindi ba po? Ano po ba yun? Naol. Sana all. Parang bihira pa yung kolokyal at lalawigan nun eh. Hindi ba po? Pero ano man po yung naging wika po natin sa panahon po natin ngayon, dapat ginagamit po natin sa tama. Although, ngayon na po, nauso po yung mga bagong lim, mga flip-top, yung mga rambakla. Sorry po the term, ewan po tama po yung term rambakla. Yung iba't iba pong wika. Hanggang ngayon po, may mga lumalabas pa rin pong bagong wika. Tama po ba? So, ano man po yung wika na dapat ginagamit po natin sa tama para makapag-communicate po tayo sa ibang tao. So, yun lang po. Maraming salamat.